Ayan po mga kabida, isa kong magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto na, buo na po mga kabida, no? Ito hong affidavit po ng 8 sa 18 mga dating sundalo po, ano? Ito hong tinatawag ko nilang Brave 18, ano? Na gagamitin po mga kabida ng Ombudsman laban ho dito kay dating House Speaker Martin Romualdez, ano? Kahapon po, sinabi po ni Assistant Ombudsman Miko Clavano po, ano, mga kabida, na hindi pa raw napirmahan po itong affidavit, ano, ng 8 sa 18 mga ex-soldiers, mga kabida, na dati hong mga bodyguard po, ano, ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, ano, mga kabida, para sana gamitin po ito ng Ombudsman, okay, para sa kaso hong isasampa po nila, mga kabida, laban ho dito kay dating House Speaker Martin Romualdez. Naniniwala ho ang Ombudsman po mga kabida na nagsasabi po ng totoo at saka magandang ebidensya po, ano, ito hong affidavit at mga nalalaman po nitong mga dating sundalo na ito, ano, mga kabida. At ayon po kay Attorney Levy Baligot, meron pa pong additional 14 aside ho dito sa 8, ano, mga kabida, ano po. Okay? Eto, babasahin ko muna. Ito hong balita po ang balita ngayon, ano po. Attorney Levy Baligod, tapos na pong napirmahan ang affidavits ng initial 8 witnesses. Alright? Kinumpirma ni Attorney Levy Baligod, Legal Counsel ng mga dating sundalo at testigo sa flood control investigation na napirmahan na ang affidavits ng unang 8 witnesses, ano, mga kabida. Ito yung sinabi po ni Baligod po, ano, tapos na pong napirmahan ang affidavits ng initial 8 witnesses. Isusunod po ang 14, ano, mga kabida. Nauna nang sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na mahalaga ang mga affidavit na ito bilang ebidensya sa binubuong kaso laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, ano, mga kabida. Ang mga pahayag ng testigo ay inaasahang gagamitin sa pagpapatuloy na investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayan. So, yon, ano, mga kabida. Inamin po ng Ombudsman recently, ano, na gagamitin po nila itong mga affidavits. Itong pahayag po makabida ng 8 sa 18 mga dating sundalo po na hawak po ngayon, ano, makabida ni Attorney Levy Baligod. At dito ho sa pahayag po ni Attorney Baligod, initial pa lang pala, ano, itong 8. Meron pong madadagdag po makabida na 14 na mga testigo, ano. Okay, laban ho dito kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabida. Okay? So dito pa lang, kampante po mga kabida itong Ombudsman, ano, na mahalaga po itong mga impormasyong nalalaman po, ano, mga kabida ng mga testigo na ito. Okay? Unlike ho sa Senate Blue Ribbon Committee ni Lacson, binaliwala lang po mga kabida itong mga pahayag po ng mga dating sundalo po, ano. Kaya nga siguro, ano, meron hong mga pagdududa po, ano, laban ho dito kay Senator Lacson, mga kabida, na baka meron lang po siyang prinotektahan po, ano, kaya ayaw ho niyang gamitin itong mga dating sundalo po bilang mga testigo laban ho sa kanilang inimbestigahan po, ano, na flood control scam, ano, mga kabida, dyan po sa Senado. Okay? Kaya nga magkaiba po yung pananaw po ng Ombudsman at itong si Senator Ping. Kasi kay Senator Ping po, wala hong link laban ho dito kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, ano? Paano walang link? Kasi hindi naman po nila ginamit yung mga pahayag po ng Brave 18, ano, mga kabida, na meron pong knowledge at alam patungkol ho sa link ni dating House Speaker Martin Romualdez, ano, sa issue po ng flood control projects, ano, mga kabida. Hindi pareho po ng Ombudsman, mga kabida, na kanilang dinidig yung mga pahayag po ng mga dating sundalo na ito. Okay? At siguro during the evaluation, nakita ko nila yung kahalagahan po makabida ng
mga statements na ito, kaya kinuha po nila bilang isa po sa mga ebidensya po nila, ano, mga kabidan po. Okay? So, ito, magandang development po ito, ano, mga kabida. Kasi, yun nga marami hong ginawa itong ombudsman just to pin down the mastermind of the flood control scam, ano, mga kabida. Okay? Unang-una po, tinanggal po nila mga kabida itong si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, ano, bilang akusado, at inilagay po nila ito mga kabida bilang state witness against former House Speaker Martin Romualdez po, ano, mga kabida. Yung pagtag po kay Romualdez bilang mastermind, actually, nanggaling po ito, ano, sa ombudsman, mga kabida, no? Okay? Although hindi po ito tinanggap po ng kampo po ni Romualdez, okay, at itinanggi po nila na si Romualdez po ay ang mastermind po dito sa mga nangyayari ito, ano, mga kabida. Pero malalaman yan, ano, mga kabida, sa kasong isasampa nila, ano, laban ho dito kay Martin Romualdez kung okay, matutuloy man po itong kaso po, ano, mga kabida. Kasi marami ring nagdududa po, no, dito sa ombudsman na baka ploy lang po itong investigasyon na ito at kalaunan po mga kabida ay hindi po itutuloy itong kaso po, ano, laban ho kay Romualdez. Okay? Mga kabida, ano po. Okay, so let's see. Tingnan natin kung gaano po kaseryoso po ang ombudsman na habulin itong mga may kasalanan po sa bayan, ano, mga kabida. Okay? Kung talaga bang hindi po selective justice po itong ombudsman as alleged by some groups, ano, mga kabida. Okay? Titingnan natin kung kaya ho nilang kasuhan itong si Romualdez na kalyado po mga kabida, at hindi lang po simpleng kalyado, pinsan pa po, ano, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, ano, mga kabida. Okay? Kung magagawa yan ng ombudsman, okay, mga kabida, talagang masasabi po natin na wala ko silang pinipili. Okay? Pero kung hindi po mangyayari yan, mga kabida, at matutulog yan sa ombudsman, yung investigasyon na yan, at hindi yan makakarating sa korte o sa sandigan bayan, so ibig sabihin po mga kabida, ploy lang po yung kanilang pag-iimbestiga po dito ho kay dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabida. Para lang po, meron po silang lusot, ano, nahabulin itong mga kalaban po sa politika, kalaban po ng kasalukuyang administrasyon po, ano, mga kabida. Okay? Ito hong mga kalyado po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay? So, abangan po natin itong 14 po, ano, na additional witnesses di umano, okay, ng kampo po ni Attorney Baligod, ano, mga kabida. Kasi kung maalala po ninyo, okay, aside dito sa Brave 18, ano, meron pong nabanggit, mga kabida, itong si Attorney Baligod, na meron daw 14 pa, ano, mga kabida, ng mga dating sundalo na titistigo. Okay? Patungkol ho sa flood control scam, ano, mga kabida. Okay? And aside from that, aside from the 14, meron pang 7. Okay? So, kung titingnan natin, nasa 21 po, mga kabida, yung additional witnesses po, ano? Mga kabida, ano po. Okay? So, hindi natin alam kung ano po ang kalibre nitong mga additional witnesses po ni Attorney Baligod, ano? Kung ganun ka-explosive ba yung kanilang testimonya, ano? With Brave 18, o mas matindi pa po, mga kabida, yung kanilang testimonya kaysa dito sa Brave 18, ano, mga kabida. Laban ho sa mga sangkot ng mga personalidad, ano, dito ho sa flood control project scam, ano, mga kabida. Abangan po natin yan sa susunod na mga araw, ano, mga kabida. Okay, ang inaasahan na po natin dito, ano, na mapadali itong investigasyon po ng ombudsman laban ho dito kay Congressman Martin Romualdez po, ano, para sa ganun ay hindi ho makulayan at hindi ho matag, ano, ang ombudsman, makabida, na pinipili lang po yung kanila kung kakasuhan po sa sandigan bayan, ano. Okay? Para po sa inyong opinion at pananaw po, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong makabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.